Ang natatanging mga titik Arabe sa pangalan ng Allah. Ang salitang Arabe para sa Allah ay walang kapantay sa anyo, kahulugan at mga implikasyon nito. Sa mismong pagkakabuo nito, makikita ang malalalim na aral espiritual na nagpapahayag ng kanyang kaisahan, kapangyarihan at ang fundamental na simulain ng Islam. Sa lekturang ito, ating susuriin ang linguistiko, gramatikal at simbolikong aspeto ng pangalan ng Allah sa wikang Arabe at kung paanong ito'y nagpapahayag ng kanyang natatanging pag-iral, pagmamay-ari at ang tiyak na pagbabalik ng lahat ng nilikha sa kanya. Ang isahang katangian ng pangalan na Allah. Ang pangalan na Allah ay kakaiba sapagkat wala itong anyong maramihan, taliwas sa karamihan ng mga pangalang Arabe. Ang pagiging iisa nito ay nagpapatingkad sa paniniwala sa tauhid, ang kaisahan ng Diyos na walang konsepto ng maraming Allah o Diyos-Diyosan. Ipinapakita nito na siya ay walang katulad, walang kapantay at walang katunggali, ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin. Higit pa rito, ang pangalang Allah ay lampas sa usapin ng kasarian. Bagaman ang wikang Arabe ay may pambabae at panlalaking anyo, ang Allah ay higit sa anumang katangiang pantao, hudyat na siya ay umiiral lampas sa hangganan ng paglikha. Gramatikal na pagmamay-ari sa lillah. Ang pariralang lillah na nangangahulugang para sa Allah o kay Allah ay nagpapahiwatig na ang lahat ay tunay na pag-aari niya at sa kanya rin babalik. Ang titik na lam sa unahan ay tanda ng pagmamay-ari na nagbibigay ng malalim na kahulugan sa pananampalataya. Binibigyang diin ito ng Quran. Kay Allah ang lahat ng nasa mga langit at nasa kalupaan. Ang mga katagang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tayo ay tunay na pag-aari ni Allah at sa kanya tayo ay tiyak na babalik, ay paalala ng kanyang ganap na kapangyarihan sa buhay at kamatayan at sa ating pagbabalik sa kanya. Ang konsepto ng ila. Ang salitang ila ay nangangahulugang isang Diyos o Diyos-Diyosan. Sa dakilang pahayag ng pananampalataya na la ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah, ang salitang ila ay tumutukoy sa anumang konsepto ng Diyos, habang ang Allah ang tumutukoy sa nag-iisa at tunay na Diyos. Ito ang batayang paniniwala ng Islam, ang pagtanggi sa lahat ng bagay na sinasamba maliban kay Allah, at ang pagkilala sa kanyang natatanging karapatan sa pagsamba at ganap na pagpapasakop. Ang salitang Arabe na lahu. Ang ibig sabihin ng lahu ay sa kanya o para sa kanya. Kapag iniuugnay kay Allah, ipinahihiwatig nito ang pagmamay-ari at eksklusibong karapatan. Sabi ng Quran, sa kanya ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa madaling sabi, kapag ang lahu ay tumutukoy kay Allah, ang ibig sabihin nito ay ito ay pag-aari ni Allah, ito ay iniaalay kay Allah, o ito ay para lamang kay Allah. Ang pagmamay-ari ng Diyos sa titik ha. Sa Arabe, ang hulaping ha ay tanda ng pagmamay-ari. Kapag idinugtong sa isang pangalan, ito'y nagiging pahayag ng pag-aari niya. Halimbawa, kitab, dagdagan ng ha, kitabuhu, ibig sabihin kanyang aklat. Bait, dagdagan ng ha, baituhu, ibig sabihin kanyang bahay. Maging sa isang titik lamang na ipapaalala sa atin na lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan at pagmamay-ari ni Allah. Magmumuni-muni tayo sa mga mistikal na kahulugan ng titik ha kaugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hininga ng nakalingid. Sa maraming akda ng mistisismong Islamiko gaya ng kay Ibn Arabi at ng mga tagapagpaliwanag mula sa paaralan ng Ahlul Bait, ang titik ha ay tinuturing na hininga ng pag-iral. Kapag binigkas mo ang ha, ito ay walang iba kundi purong hininga. Walang dila, walang labi, walang malinaw na bigkas, pawang pagbuga lamang ng hangin. Sumasagisag ito na ang lahat ng nilikha ay walang iba kundi hininga ng utos ni Allah. Kun, mangyari na ang pag-iral ay nakasalalay sa kanyang nakatagong diwa, ang nakatagong pangalan. Ang ha ay pinaikling anyo o sagisag din ng hu, na nangangahulugang siya.
isa sa pinakamalapit na panghalip na ginagamit para kay Allah sa Quran. Sa tasbih at dhikr, madalas bigkasin ng mga Sufi at Urafa ang hu-hu na kumakatawan sa diwa na hindi maipapaliwanag. Ang ha ay palatandaan ng hindi nakikitang presensya ni Allah, isang tahimik na tanda na tumuturo sa kanya na hindi masasalok ng mga titik. Mga pahayag ng kagalakan, hallala at haleluya. Ang pandiwang hallala ay nangangahulugang magalak o magpuri, lalo na bilang tugon sa mga biyayang mula sa Diyos. Ang katagang haleluya sa Biblia ay nangangahulugang purihin ang Panginoon na isang universal na anyo ng pasasalamat sa lumikha. Sa Islam, ang mga katagang alhamdulillah, luwalhatit papuri kay Allah, at subhanallah, kaluwalhatian kay Allah, ay sumasalamin sa diwang ito ng galak at pasasalamat. Halala sa pagkakita ng buwan at liwanag ng Diyos. Ang halala ay may kaugnayan din sa pagsaksi sa bagong buwan, na may makabuluhang simbolismo. Ang buwan ay walang sariling liwanag, kundi sumasalamin lamang sa liwanag ng araw, tulad ng tao na umaasa sa patnubay ni Allah upang makita ang katotohanan. Sabi ng Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Si Allah ang liwanag ng mga langit at ng lupa. Tulad ng unti-unting paglaki ng buwan mula sa sinag hanggang maging ganap, ganoon din ang paglalakbay ng isang mananampalataya patungo sa lubos na pagkaunawa sa katotohanang makadiyos. Isabuhay ang kakaibang katangian ng Allah. Ang lalim ng linguistiko at simbolismo sa pangalan ng Allah ay nag-aanyaya sa atin na mamuhay ayon sa kanyang mga katangian. Kilalanin ang pagmamay-ari ng Allah. Alalahanin na lahat ng ating taglay, maging ang ating sariling buhay ay kanyang pag-aari. Magdudulot ito ng pagpapakumbaba at paglayo sa labis na pagkapit sa makamundong bagay. Magpahayag ng pasasalamat na may kagalakan. Sanayin ang dila sa mga katagang alhamdulillah, subhanallah at halala bilang pagpuri sa kanyang awa at biyaya. Humingi ng patnubay. Tulad ng buwan na sumasalamin sa liwanag ng araw, humingi tayo ng liwanag mula kay Allah sa pamamagitan ng pagninilay sa Quran at taus-pusong pananalangin. Patatagin ang tauhid. Bigkasin madalas ang la ilaha illallah upang tumibay ang pagkilala sa kanyang kaisahan at kapangyarihan. Pangwakas, ang pangalan na Allah at ang mga kaakibat nitong pahayag sa wikang Arabe ay naglalaman ng malalim na kabatiran hinggil sa kanyang kalikasan at sa ating kaugnayan sa kanya. Ang pagiging walang maramihan o kasarian nito ay sagisag ng kanyang ganap na kaisahan. Ang mga salitang tulad ng lillah at ilah ay nagpapakita ng kanyang natatanging pagmamay-ari at pagkadiyos. Samantalang ang hulapinghu ay paalala na lahat ay sa kanya. Ang mga pahayag gaya ng hallala ay nag-uudyok ng galak at pasasalamat sa kanyang mga biyaya. At tulad ng buwan na sumasalamin sa liwanag ng araw, tinatawagan tayo mga mananampalataya na sumalamin sa liwanag ng patnubay ng Allah sa ating pamumuhay. Sa pagpapakumbaba, pasasalamat at ganap na pagpapasakop, mas lalo tayong mapapalapit sa Kanya at mauunawaan ang Kanyang natatanging kadakilaan na ipinahayag sa wika at hayag sa buong sangnilikha. Maraming salamat sa panunood. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan lumalago ang mga ideya at naipapalaganap ang inspirasyon. Malaki ang nagagawa ng iyong suporta. Tuloy-tuloy lang tayo, isang click sa bawat hakbang.